Muli po, bumabati po kami ng magandang araw sa ating lahat, mga minamahal nating subscribers, mga taga-subaybay po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Quarterly Review. Tayo po ngayon ay muling magsasama-sama. Nasa ikalawang quarter na po tayo ng ating lesson at ang pamagat po nito ay ang dakilang tunggalian. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna hihingi ng patnubay ng ating Panginoon sa ating gagawing pag-aaral. O Diyos po makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyong kadakilaan. Salamat po sapagkat patuloy mo po kaming binibigyan ng mga kaalaman tungkol po sa inyong banal na salita. Gamitin niyo po nawa ang inyong mga lingkod dito sa Solid Rock Ministry, lalo na po si Pastor Levi Perdon sa kanya pong pangunguna sa pagpapaliwanag ng lesson. Amin din po ang itinadalangin ng aming mga kaibigan, mga kapatid, na patuloy pong sumusubaybay sa programang ito. At sana po, Panginoon, patuloy po kaming puspusin ang inyong karunungan at pagpapatawad po sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At ngayon po, ang topic number 1 po sa ating ikalawang quarter ay ang digmaan sa likod ng lahat ng digmaan. Ang sabi po sa ating talatang sauluhin ay ganito, Apocalypse 12:7 and 8, at nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagwagi ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. Mga kapatid, ngayon pong pagkakataong ito, tayo po ngayon ay may pagbabago sa ating format ng pagtalakay sa ating aralin. Wala po muna tayong shout out ngayon, pero kami po ay nakikiusap na patuloy po kayong magbigay ng comment sapagkat yan po ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin para po magpatuloy at malaman namin na kami nakakatulong sa inyong pag-aaral. Ano po? Susundin po natin yung panukala ng small group o care group discussion format upang sa gayon po makatulong sa atin na mapatatag ang ating care group. Ibibigay po ni Pastor Levi Perdon ang buod ng lesson. Pagkatapos po ipipili po tayo ng ilang katanungan mula sa mga tanong na pantalakayan sa ibaba ng ating lesson upang mabigyang pagkakataon ng bawat isa na makapagpahayag ng kanilang pagkaunawa sa kasalukuyang lesson. At magbibigay din po si Pastor Levi Perdon ng kanyang opinion sa mga katanungan, subalit yung bilang karagdagan lamang sa ating napag-usapan sa grupo. Narito po ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng nagkaroon ng malaking digmaan sa langit? Alright, ating pong umpisahan ang pagtatalakay sa ating leksyon. Ano ba ibig sabihin ng nagkaroon ng digmaan? Ano kasi dito po sa atin, ang pagkaunawa po natin ng digmaan kapag mayroong digmaan, noong unang panahon ang ginagamit ay espada, sibat, pana, at ngayon ay talagang mga missile na ang ginagamit. Ano bang ibig sabihin ng nagkaroon ng digmaan? Anong uri ng digmaan? So, dapat po nating unawain na ang digmaan ng pinag-uusapan dito ay hindi physical na digmaan. Ano po? Sapagkat kung physical na digmaan na labanan ang pinag-uusapan dito, disinsanay wala na si Satanas sapagkat siya ay nalipor na. So, titingnan po natin ano ba yung digmaan na sinasabi niyan at titingnan po natin yung mga issue patungkol sa malaking digmaan na ito. Una ay basahin natin sa Apocalypse 12:7 hanggang 9. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? At nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis kasama niya. So kung ating pong papansinin, nagkaroon ng digmaan sa langit.
para bagang napaka-imposible na mula sa langit kung saan naroon ang ating Panginoong Diyos, magkakaroon ng digmaan. At ang kasama niya, mga anghel at mga nilalang na walang kasalanan. Bakit nagkaroon ng digmaan? Ano po ba talaga ang pinaka-issue ng labanan ito? So, unahan po natin na itong sinasabing digmaan, labanan po ito. Labanan tungkol sa issue. Ano ba ang issue na pinag-uusapan? Tingnan natin sa Genesis, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 5. Ano ang sinasabi rito na magbibigay sa atin ng at least ay gabay para maunawaan natin ang issue ng digmaan o ng labanan sa langit. Genesis 3, 1 hanggang 5. Ang ahas nga ay lalong tusok kaysa alinman sa mga hayop, sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So, ang issue po rito ay, ang Diyos ba ay Diyos talaga ng pag-ibig o Diyos na makasarili? Na ayaw niya na ang iba ay umunlad sa kanilang buhay na maging kagaya ng Diyos. Alam po ninyo, si Ellen White, sa kanyang vision nang siya ay dalahin ng Panginoon sa isang planeta na ang wika ay may 7 buwan, ay kanyang nakita roon nakakaiba ang mga nilikha at sila ay masasaya. At makikita mo yung larawan ng Panginoon sa kanilang mga karakter. Ganito po ang wika sa early writings na isinulat ni Ellen G. White, chapter 4. Ganito po, I asked one of them why they were so much more lovely than those on the earth. The reply was, we have lived in strict obedience to the commandments of God and have not fallen by disobedience like those on the earth. When I saw 2 trees, then I saw 2 trees, one looked much like the tree of life in the city. The fruit of both looked beautiful, but of one they could not eat. They had power to eat of both, but were forbidden to eat of one. Then my attending angel said to me, none in this place have tasted of the forbidden tree, but if they should eat, they would fall. Sa page 39 po ng early writings ni Ellen G. White. So, ibig sabihin, yung po palang restriction, hindi lang rito sa lupa. Doon man sa langit at sa ibang mga planeta, ay lahat mayroong restriction kagaya ng restriction dito sa atin. At kay Satanas sa kanyang tingin, ang Diyos ay umaglang upang ang iba ay umangat o maging katulad niya. So, ang pinaka-issue po rito ay freedom to be like God. Yun ang pinaka-issue. At kung titingnan po natin kasi ang status ni Lucifer, diyan sa banal na kasulatan, pakibuksan mo nga sa Ezekiel 28:12 hanggang 15. Ezekiel 28:12 hanggang 15. Ano ba yung kalagayan ni Lucifer bago siya nagkasala? At titingnan natin bakit nagkaroon ng ganong issue. Sige, Ezekiel 28, talatang 12 hanggang 15. Ano ang sinasabi? Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, ang topasyo, ang diamante, ang berelo, ang onyx, ang haspe,
safiro, esmeralda at ang karbungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong panditera at ang iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ikaw ay pinahirang kirubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. So, dito po si Satanas ay inilalarawan doon sa hari ng Tiro. Alam po ninyo itong Tiro, ito rin yung Babylonia. Ito kasi yung talagang pinakalarawan ng karakter ni Satanas. So, ang sabi, napakaganda ng pagkagawa sa kanya na siya ay lahat na ng mga palamuti, yung lahat ng mahalagang bagay ay naando na sa kanya. So, ibig sabihin talaga siya may walhati. At sabi ay, ikaw ay pinahirang kurmin at ikaw ay tumatakip. Ibig sabihin, siya yung pinaka sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Siya yung nangingibabaw sa lahat. Kaya, iniisip niya na marahil kung pagkakalooban lang siya ng pagkakataon na makakain nung sinasabi ng Diyos na huwag kakanin, siya ay magiging katulad na ng Diyos. Datapwat he is prevented. Inisip niya na siya ay nag-evolve na. Galing doon sa pagiging kagaya ng ibang mga nilikha, siya ay nag-evolve na at malapit na siyang maging kagaya ng Diyos. Kaya yun na ang kanyang target. Tingnan pa natin yung paglalarawan sa kanya sa aklat ng Isaias, Kapitulo 14. So, titingnan natin paano ba nilalarawan sa Isaias 14, 14:12 hanggang 14 ang patungkol kay Satanas. Pakibasa. Isaias 14:12 hanggang 14. Anak na hulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bitoy ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Sa ibang translation, ang sabi ay Lucifer. Bakit ka nahulog, Lucifer? Yung po kasing pangalan na Lucifer ay mula sa Lucy na ibig sabihin light at yung fer, bearer. So ito si Lucifer o si Satanas ay maluwalhating nilalang ng Diyos. Siya yung pinakamaliwanag. Kunting-kunti na lang ay kagaya na siya ng Diyos. Kaya ang wika niya, itataas niya ang kanya sarili, papantayan ng Diyos at siya ay maghahari bilang Panginoong Diyos. Yun ang kanyang layunin. Sapagkat iniisip niya na siguro kung makakakain ako nito, siyempre hindi naman niya alam na siya ay nilikha. Kasi hindi naman niya nakita nung siya ay likhain. Basta nung namulat marahil yung kanyang mga mata ay nakita na niyang siya ay ganunang maningning. At marahil iniisip niya na nung mga nagdaan ay kagaya rin siya nung iba, subalit dahilan sa evolution, dahilan sa panahon, ay siya ay muntik na, kunti na lang, ay ibig ko sabihin, kunti na lang at magiging kagaya na ng Diyos. So, tumaas yung kanyang pride at nagkaroon siya ng ambisyon na maging kagaya ng Diyos. Alam po ninyo, sinasabi ni Satanas, hinahadlangan ng Diyos ang tagumpay nila. Hinahadlangan ng Diyos na sila ay mag-evolve to a higher level na maging kagaya ng Diyos. Kaya alam po ninyo, yung teorya ng evolusyon nag-originate yan kay Satanas. Na sa pagdaan ng panahon, magkakaroon ng improvement at magiging kagaya ng Diyos. At alam po ninyo, hanggang sa kapanahon na natin ngayon, yung evolusyon ay ganun pa rin ang paniniwala na tayo ay papaangat ng papaangat, kaya binabawasan na yung mga
kautusan, yung mga batas na nagre-restrict sa atin. Kaya para tayo ay mag-evolve doon sa kung ano talaga dapat tayo. Subalit, mga minamahal, ang banal na kasulatan nagtuturo na tayong lahat ay pawang mga nilikha ng Diyos. Na nagkaroon na ng hindi na sinunod yung kalooban ng Diyos. Ano ang nangyari? Nung nawala yung restricted freedom, nung ituro ni Satanas yung unrestricted freedom. Anong nangyari? Tingnan natin sa Genesis 3:10. Ano ang sinasabing nangyari na bunga noong paglabag at pagkain ng bunga ng kahoy na sinasabi ng Panginoon, huwag mong kakainin. Ito nga ba ay nag-evolve sila to a higher level? Tingnan natin. Genesis 3:10. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Ayan. So ano po nangyari? Sila ay naging hubad. Ibig sabihin, may damit ba sila bago sila kumain? Mga minamahal, ang kanilang damit ay ang kaluwalhatian. Yung liwanag, yun ang kanilang pinakang damit. Datapwat ito ay nawala. Kagaya rin ang sinasabi ni San Pablo sa Roma 3:23. Titingnan natin dyan sa Roma 3:23, ano ang nangyari matapos ng tao ay magkasala. Sapagkat ang lahat ay nagkasala na at hindi na nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan. So, makita po ninyo, dahilan sa kasalanan, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tatandaan po natin, ang sabi sa mga awit, ang tao ng likhay ng Diyos, mababa lang ng konti sa Diyos. Andun yung liwanag, subalit ito ay nawala. Yun ang unang naging bunga. Subalit hindi lang doon nagtapos. Tingnan pa natin sa Roma 5:12, ano ang sinasabi? Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito yung kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan. So, ano po siya sabi? Nagkaroon ng kamatayan. Bakit po? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kung inyo po papansinin, ang salitang ginamit dito sa pagkakasala ay hamarteia. Nang ibig sabihin, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, yung tao nag-degenerate. Sa halip na maluwalhati, nawala yung kaluwalhatian at yung kanyang katawan nag-umpisang mamatay. At palibhasa, lahat hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahilan sa kasalanan, tayong lahat ngayon ay namamatay. Bakit po? Sapagkat ang sabi diyan sa Roma 6:23, pakibasa mo mami, diyan sa Roma 6:23, ano ang sinasabi na bunga ng kasalanan? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So makita po ninyo ang kabayaran o ang resulta ng kasalanan, kamatayan. So ito po, tatanda po natin, nag-uumpisa lang yan doon sa pagdududa sa pag-ibig ng Diyos. Nagkaroon ng malaking tunggalian sa isipan, ang Diyos nga ba talaga ay pag-ibig o makasarili? So, sinubukan nila, baka naman makasarili talaga ang Diyos. Kumain sila nung sinasabi ng Diyos, huwag kanin. Ano ang nangyari? Sa halip na sila ay maging kagaya ng Diyos, nawala yung kanilang kaluwalhatian, nagkaroon ng kamatayan, hanggang sa naging malala na sa kapanahunan natin na napakabilis na nating mamatay. Kung noon inaabot ng 900 taon ang buhay, ngayon mapalad ka kung ikaw ay umabot ng 90. So, iyan po ang naging kalagayan. Sumalit salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kabila ng tunggalian ito, ang kanyang pag-ibig hindi nawala.
sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig at ang pag-ibig laging gumagawa ng paraan. Ang tanong, anong paraan ngayon ang ginawa ng Diyos? Tingnan natin sa Roma 5:8, ano ang sinasabi? Ha? Pakibasa mo kami. Datapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa atin. Nung tayo'y mga makasalanan pa, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ang ating Panginoong Jesucristo namatay para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, nang wika sa 1:26, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya huwag maghamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tatanda po ninyo, nabanggit ko ito ng mga nagdaan nating pag-aaral, yung buhay na walang hanggan ay ang ibig sabihin hindi lang yung length of time, kundi yung ever-growing. Hanggang sa abutin natin muli yung kung saan tayo ay nilikha ng Diyos. So ang tanong ko ngayon, ano ang mga hakbang tungo sa lubos na kaligtasan? Titingnan naman po natin, ano ang tinuturo ng banal na kasulatan? Hebreo. Tingnan mo sa Hebreo, Kapitulo 2, talatang 9, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kauntigay sa mga anghel, sa makatwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Si Kristo, Diyos na makapangyarihan, siyang lumikha ng langit at ng lupa, subalit ginawa siyang mababa na kagaya natin upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan tayo ay maligtas, tayo ay mabuhay. Napakadakilang pag-ibig ng Diyos para sa inyo, para sa akin. Ito ang nilalaman ng kontrobersi. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay at walang halong pagkukunwari, walang halo ng pagkamakasarili, kundi siya ay Diyos ng pag-ibig. Tingnan pa natin sa Galatia, Kapitulo 3, talatang 13, ano ang sinasabi? Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So makita po ninyo, sinumpa ang ating Panginoon alang-alang sa ating kaligtasan, sa ating katubusan. At yan din ang sinasabi sa 2 Korinto 5:21 na ang ating Panginoon talagang ibinigay yung kanyang sarili para tayo ay matubos mula sa ating kasalanan. 2 Korinto 5:21, ano ang sinasabi? Pakibasa po, diba? Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. So, tiyo po ninyo, siya na walang kasalanan, inaring may kasalanan upang tayong mga makasalanan ay maaari niyang ariing walang kasalanan sapagkat tayo ay tinubos. Si Kristo ang namatay sa halip na tayo. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Subalit matapos po na tayo ay tubusin ng ating Panginoon, ano na? Kumpleto na ba ang lahat? Hebreo 11:6. Ano naman ang sinasabi na matapos na tubusin tayo ng Panginoon, matapos na siya'y mamatay sa atin, para sa atin, ano naman ang kinakailangan? Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So, maliwanag ko, kinakailangan nating manampalataya. Panampalataya na natin na ang Diyos ay pag-ibig. Panampalataya natin na ang Diyos siya ang nagbibigay gantimpala. Na ang ating Panginoong Diyos siya nagbibigay ng buhay. Na ang Panginoong Diyos siya ang nag-iisip ng lahat ng kabutihan
na para sa bawat isa sa atin. At matapos na tayo'y matubos, matapos na tayo'y manampalataya, mayroon pa ba? Tingnan natin sa 1 Juan. Ano naman ang sinasabi sa 1 Juan 3:1 hanggang 3? Matapos na si Kristo'y mamatay, mabuhay maguli, umakyat sa langit, siya'y ating pinanampalataya ng ano na? 1 Juan 3:1 hanggang 3. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag ng mga anak ng Diyos, at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi kilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nakahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y nakahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng ating sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito, sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So, maliwanag po ang sinasabi. Tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Kahit hindi pa nakikita, panampalataya na natin na tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Bakit? Si Kristo'y namatay na para sa atin, muling nabuhay at namamagitan para sa atin. Bagamat hindi pa hayag kung maging ano tayo, maliwanag na sinasabi ng kasulatan, tayo ngayon mga anak na ng Diyos. Wala nang duda. Wala nang dapat na pag-aalinlangan. Tayo ngayon mga anak na ng Diyos. Hindi dahilan sa ating mga gawa, kundi sapagkat tayo'y tinubos na ng ating Panginoon. Subalit matapos na ating panampalatayanan, ano ang sinasabi? Lahat ng mayroon ng pananalig na ito, pananampalatayang ito, naglilinis sa kanilang sarili, gaya naman nilang malinis. So mga minamahal, maliwanag po ang panukala ng kaligtasan. Una, tubusin tayo. Pangalawa, panampalatayan na natin ng lubusan. At sapagkat tayo na nanampalataya, kinakailangan magkakaroon ng pagbabago sa ating estilo ng pamumuhay. Hindi maaari yung sinasabing, once saved, always saved, wala na tayong iba pang dapat na gawin. Sapagkat lahat ginawa na ni Kristo. Tandaan natin, ang ministeryo ni Kristo hindi natatapos doon sa kanyang pag-akyat sa langit. Nang siya'y umakyat sa langit, siya'y namamagitan para sa inyo, para sa akin, isinugo niyang banal na Espiritu para sa inyo, para sa akin, upang tayo may gabayan mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo ay naging alipin ni Satanas, na-degrade ng gusto yung ating pagkatao, yung ating moralidad, bumagsak na ng gusto, na halos awi ka nga na Ellen G. White, halos obliterated na yung karakter ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yun ang dapat masauli sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So titingnan po natin sa Roma 8:13 at 14, yung patungkol po sa proseso ng kaligtasan. Ano po ba ang sinasabi? Roma 8:13 at 14. Sapagkat kung mga bubuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo, datapat kung sa pamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, ay sila ang mga anak ng Diyos. So, maliwanag po, hindi pala nagtatapos doon na tayo'y sumampalataya. Yung pananampalataya natin, kinakailangan na magpakita na talagang tayo ay nananampalataya na ang Diyos ay matuwid, ang kanyang batas ay matuwid, ang kanyang mga alituntunin ay matuwid at banal. So sisikapin natin ngayon sa tulong ng banal na Espiritu na ito ay ating susundin. Ano po? So sana po ay maging maliwanag yan para tayo ay maiba doon sa turo ng iba na talagang manampalataya ka lang, tapos na.
Hindi po ganoon ang itinuturo ng banal na kasulatan. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito at sana po ito ay nakatulong ng malaki para po sa ating Sabbath School lesson. Narito po ang summary na ating iiwanan sa inyo upang mas lalo pong maging mas lalo po ninyong maunawaan ang ating mga pinag-usapan ngayon. Number 1, ang issue ng malaking tunggalian ay patungkol sa katanungang ang Diyos ba ay pag-ibig o sakim. Pangalawa, ang teorya ng ebolusyon ay nagmumula sa dyablo. Pangtatlo, ang tunay na tagumpay at kaligayahan ay ang manampalataya ng lubusan sa pag-ibig ng Diyos. At pang-apat, ang kaligtasan ay proseso. Kailangang pagbayaran o may mamatay para sa atin. Panampalatayanan ng pag-ibig at kabayaran ginawa ng Diyos para sa atin. Pananampalatayang tayo ay mga anak na ng Diyos at marapat mamuhay tulad ni Kristo no matter what. So mga minamahal, sana po ay nakatulong ng mabuti ito sa ating pag-aaral. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kayo po ay muling luwanapit sa iyo na nagpapasalamat. Dinadakila ka sapagkat ikaw naming Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ginawa mo ang lahat alam-alam sa aming kaligtasan. At sana ang banal patuloy na ito'y matatak ng malalim sa aming puso't isipan na huwag na kaming mag-alinlangan na ikaw naming Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kaligtasan, Diyos ng buhay na walang hanggan. At kami magtiwala sa lahat ng iyong alituntunin, palibhasang wala kang ibang iniisip kung hindi ang aming kabutihan at kapanatagan. O banal, patuloy po naman na pagpalain ng mga kapatid namin ito. Sama-samahin nawa kaming papagtibayin ang pananampalataya at huwag kaming manghibagon na patuloy na ibahagi ang mga kaalamang ito sa iba upang sila man ay matutong luwalatin, dakilain ang iyong pamana. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang pagpapala po nawa ng kalangitan ay iyong pakamtan sa bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, huwag po natin kaligtaan, share po natin ito sa iba. Sana patuloy na lumago ang ating samahan sa ating care.